Kumusta mga minamahal kong ate at kuya? Tunghayan natin ang isa na namang sikreto ng isa nating kaibigan. Pero bago yan, kung gusto nyo ang ganitong mga istorya o kung nais mong magbahagi ng pinakinatagong sikreto, maaari mo akong email. Ilalagay ko na lang sa description box. At hihingi na rin sana ako ng isang like, share at subscribe para makagawa pa ako ng mga ganitong content. Salamat kaibigan. Magandang araw, Kuya Moki. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Vanessa. 39 years old, may asawa at 2 anak. Tubong Batangas po ako. Pero nakapag-asawa ako ng taga Maynila. Dahil namasukan po akong isang tindera sa kilalang shopping mall sa Maynila. At doon ko rin nakilala ang aking mister na tatawagin natin sa pangalang Leo. Si Leo ay customer ng aking pinapasukan tindahan. Edad 27 si Leo nang una kong makilala. Ako naman, 19 anyos lang ng mga panahon na yun. Huminto kasi ako sa pag-aaral dahil sa kakulungan ng pinansyal. Naulila kasi kami ng aming ina. 18 anyos ako nang iwan kami ng aming ina. 5 kami magkakapatid at ako ang panganay. May trabaho naman ang aking ina. May trabaho naman ang aking ama. Kaso nga lang, sa dami namin ay talagang kapos pa din. Lalo na at 4 kami nag-aaral. Kaya napilitan akong magtrabaho at tulungan ang aking ama. Sa madaling salita, lumuwas ako ng Maynila para makipagsapalaran. Lumuwas ako para matulungan na rin ang aking ama. Ang aking naging amo ay bakasyonista sa aming lugar at naghahanap siya ng tindera sa kanyang negosyong grocery. Ipinakilala ako ng isang taga-samin sa aking among bakasyonista at kaagad naman akong kinuha dahil sa angking kong kagandahan. Oo, Kuya Moki. Kung sa kagandahan lang din naman, ay hindi ako papahuli dyan. Palagi ako nakukuha news sa lugar namin, sa mga liga ng basketball. At hindi naman sa pagyayabang, madami nakapila na gustong manligaw sa akin. Ang kaso, naging priority ko ang pag-aaral ko. Kaya wala ako in-entertain kahit na sino. Hanggang sa iniwan na nga kami ng aking ina. Imbes na pag-aaral ang aking pagtuunan ng pansin,
ay nabaling ito sa pamilya dahil sa awa sa aking ama. Kung tutuusin, hindi lang naman si Leo ang aking naging manliligaw. Buhat nang magsimula ako sa aking trabaho, ay kabila ang mga nagpaparamdam sa akin ng mga kalalakihan. Lalo pag nakikita nila ako na nakamaiksi lang ng damit. Kahit siguro wala namang bibilhin, talaga namang napapabili. Makita at makausap lang ako. Siyempre, hinahayaan ko lang naman sila. At napaplatter din naman ako dahil madami nagagandahan sa akin. Pero sabi ko nga, hindi ko priority ang magka-BF. Dahil nakasentro ang atensyon ko sa aking ama at mga kapatid. Lumipas ang isang taon. Naging maayos naman ang aking pagtatrabaho. Nagustuhan din ako ng amo ko. Dahil nga mas dumami ang bumibili sa kanyang mini grocery. Isang araw, may huminto na kotse sa tapat ng aking pinapasukang grocery. May ginagawang malaking bahay na katapat ang aming grocery. Isang matipunong lalaki, moreno, matipuno ang katawan, na nasa edad 25 at mga 5'8" ang taas. Naka-polo shirt ito na may angking kagwapuhan. Hindi ko napigilan siya itingnan. Natigilan na nga lang ako nang marinig kong may nagbabayad na pala. "Ate, bayad po," sabi ng customer. "Ha? Ay, sorry, andyan ka pala." Gulat kong sabi. "Mukhang titig na titig ka dun sa lalaki ah. Gwapo, no?" Sabi ng aking customer na dalagita. "Ha? Hindi ah. May iniisip lang ako." Palusot ko naman. "Naku, aminin mo na. Kahit nga ako nagwapuhan eh. Biro pa nito." "Ikaw talaga? O ayan na, sukay mo." Sabay abot ng bariyang sukli niya. "Sige ate, good luck." Pangungulit pa nito. Dumaan pa ang mga araw. At palagi ko nang nakikita ang gwapong lalaki sa tapat ng grocery ng aking pinagtatrabahuhan. Hanggang isang araw ay lumapit siya sa akin at may tinanong. Miss, meron ba kayong maiinom dyan? Napakainit kasi." Tanong ng gwapong lalaki sa akin. "Ha? Madami po sir. Andun po sa refrigerator." Sagot ko naman may halong kilig. Dahil sa malapitan ay lalong lumabas ang kagwapuhan nito. Yun ang unang beses na nakausap ko ang lalaking araw-araw na nagpapasaya sa akin sa tuwing makikita ko siya. Palagi na siyang bumibili sa akin. At hindi na nga nagtagal, ay nagtapat na siya sa akin kung pwede nga daw akong ligawan. Hindi ko naman siya pinahirapan pa, Kuya Moki. Mga 2 months ay sinagot ko na din. Naisip ko kasi, baka may makauna pa sa akin. Dahil nga sa angkin niyang kagwapuhan.
Sa madaling salita, ay naging kami na nga. Isa nga pala siyang engineer. Kaya madalas ay nasa site siya kung saan tapat ng aking pinagtatrabahuhan. 1 taon din kami sa aming relasyon. At kaagad na tong nag-aya na magpakasal. Pero bago yun, ay inaya niya muna akong umuwi sa kanilang baryo. Taga Cebu kasi ito. Nag-iisang anak ng retired police at isang teacher. Pero ang mama niya ay sumakabilang buhay na din noong 20 anyos pa siya. Kaya siguro naging komportable kami sa isa't isa kasi parehas na kaming walang ina. Sinama niya ako sa probinsya nila para daw makilala ko ang aking magiging biyanan. At dumating na nga ang araw na yon. Nakababa kami sa eroplano bandang 6:00 na ng gabi. Nang biglang may boses akong narinig habang nakatayo kami sa labas ng arrival area. Anak, sigaw nito. Sabay kaway sa kanyang kinalalagyan mula sa kabilang kalasada. Dad! Ganti naman ng aking asawa na nakangiting habang kinakawayan ang daddy niya. Kaya naman pala gwapo ang boyfriend ko. May pinagmanahan pala. Usal ko sa aking sarili. Halos mataas lang ng konti ang aking BF sa kanyang daddy. Matipuno din ng katawan at medyo chinito. Hindi halata na may edad na ito. 65 na nga pala ang aking biyanan. Kaagad naman kami nagtungo sa kinatatayuan ng aking magiging biyanan. Dad, si Vanessa nga pala, mapapangasawa ko. Ang sabi ng aking nobyo. Oh, kumusta ka iha? Tugon naman ito. Sabay abot ng kamay niya sa akin. Okay lang po, Dad. At sabi ko naman, sabay abot ng kanyang kamay. Pinisil-pisil niya yun. At may ngiti na di ko mawari sa kanyang labi. Oh, paali na kayo at sakay na para makapagpahinga na kayo sa bahay. Sabi ng aking future biyanan. At sumakay na nga kami sa sasakyan ng aking biyanan. Hindi mawala sa isip ko ang pisil niya sa aking kamay at ngiti nito na tila ba may ibig sabihin. Hanggang sa nakatulog na nga ako at nakadantay ako sa balikat ng aking boyfriend. Ginising na lang ako ng aking boyfriend nang makarating na kami sa kanilang bahay. Malaki ang bahay ng aking magiging asawa. May garden at kompleto sa gamit. Bumaba na kami at pumasok na sa kanilang bahay. Mag-isa lang si daddy mo dito? Tanong ko kay Leo. Oo. Pero dati may kasambay siya. Kaso, umuwi na ng Mindanao. Kasi may problema daw sa pamilya. Kaya ayun, hindi na naghanap si Dad.
Kasi matagal na sa amin yun eh. Tiwala na siya doon at ayaw niya sa iba. Ang sagot ni Leo sa akin, sa bagay, malakas pa naman si Dad. Kita naman sa katawan niya. Ang sagot ko naman, oo naman, nag-gym pa kasi yan. Kahit retired na siya sa pagiging pulis. Hindi niya pinabayaan ang katawan niya. Tugon naman ng aking boyfriend. Oh, mga anak, ibaba niyo na sa kwarto yung mga gamit niyo at tayo kakain na. Pinaghanda ko kayo ng paborito mo, Leo. Sabi ng aking magiging biyanan. Opo, Dad. Sagot naman ng aking boyfriend. Dinala namin ang aming mga gamit sa kwarto ni Leo. Ang laki nun para sa 2 tao. Malinis at mabango pa. May TV at sound system. Ang ganda ng kwarto mo, mahal. Sabi ko kay Leo. Oo, mahal. Alam mo naman, nag-iisa kasi ako eh. Kaya ayun. Hehehe. Pabirong sagot ng boyfriend ko. Tara na at nakahanda na si Daddy. Kain na tayo. Para maya-maya, ikaw naman ang kakainin ko. Pilyong sabi ng boyfriend ko. Ikaw talaga? Puro kabiro. Tugon ko naman. Sabay akap sa akin at halik. Gumanti naman ako habang unti-unting nararamdaman ko hinihiga na ako ni Leo. Sabay naman ang katok ng aking magiging biyanan. Leo, anak, halina kayo at tayo kumain na muna na makapagpahinga na kayo. Opo, Daddy. Palabas na po. Sagot ni Leo sa aking magiging biyanan. Kainis naman si Daddy. Pabirong sabi nito, sabay ngiti. Ikaw talaga. Tara na, baka magalit na si Daddy. Nakangiting sagot ko. Sabay-sabay nga kaming kumain ng hapunan. At ako na din ang nag-alok na maghugas ng plato. Si Leo naman ay pumanik na sa aming kwarto at kami na lang ng biyanan ko ang naiwan sa baba. Maya-maya, habang naghuhugas ako ng aming pinagkainan, ay naramdaman kong parang may tumutusok sa aking likuran at biglang bumilis ang tibok ng aking puso na parang may kung anong kuryente ang dumaloy sa aking katawan. Si Daddy, may inabot pala siyang baso ng alak sa itaas ng aking kinatatayuan. Napalayo ako sa sobrang gulat. Ay, sorry anak ha. Kukunin ko kasi yung baso. Iinom kasi ako bago matulog. Pagsasorry ng aking magiging biyanan. Okay lang po, Dad. Sige po, kunin nyo na. Patay mali siya pagkakasabi ko. Habang naghuhugas ako ng aming kinainan, sumagi sa isip ko ang tumusok sa aking likuran.
Sigurado ako, malaki yun kaysa sa aking boyfriend. Dahil damang-dama ko ang pag-aari ng aking biyanan. Ano ba tong nararamdaman ko? Teka, mali ito. Pilit kong nilalabanan ang aking sarili. Aray! Sigaw ko nang mahiwa ako ng kutsilyong hinuhugasan ko. Oh, okay ka lang anak? Pag-aalalang tanong nito. Opo, nahiwa kasi ako ng kutsilyo. Ang sabi ko. Nako, mag-iingat ka kasi. Akin na at lagyan natin ng gamot. Tugon nito sa kanya. At kinuha nga niya ang gamot sa medicine cabinet at nilinis ang aking sugat at nilagyan na ng band-aid para tumigil ang pagdudugo. Pero habang hawak niya ang aking kamay ay may kung anong kuryente akong nararamdaman na dumadaloy sa aking katawan. Kaya dali-dali ko yun inalis mula sa kanyang pagkakahawak at pumunta na ako sa aking kwarto. Dad, okay na po yan. Pupunta lang po muna ako sa kwarto namin ni Leo. Ang sabi ko na lang. Oo, sige, magpahinga ka na anak. Tugon naman ito sa akin. Kinaumagahan, maaga akong nagising dahil kumakalam ang aking tiyan. Dahil konti lang naman ang nakain ko nung gabi. Dahil sa sobrang hiya sa aking magiging biyanan. Siyempre, unang beses, konti lang kinain ko. Baka naman kasi kung ano ay isipin niya sa akin. Naabutan ko sa kusina ang aking biyanan at nagtitimpla ito ng kape. Yeah. Gising ka na pala. Gusto mo ba magkape o gatas ka? Tanong nito sa akin. Sige ho, magtitimpla na lang po ako. Ang agad kong sagot. Kahit nakatagilid ako habang nagtitimpla ng kape, ay kitang-kitang ko na nakatingin sa akin ang aking biyanan. Nakatitig siya sa akin na akala mo hinuhubaran na ako sa lagkit ng mga titig niya. Nakamaigsi kasi akong short nun at spaghetti strap lang. Kaya siguro kung tingnan ako ng aking magiging biyanan ay ganun na lang. Tumalikod ako at sa lababo na lang itinuloy ang aking pagtitimpla ng kape. Maya-maya, naramdaman kong papalapit na siya sa aking likod. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung anong aking gagawin ng mga oras na yun habang papalapit ang aking magiging biyanan. Hanggang sa dumampi na nga ang kanyang matigas na pagkalalaki sa aking likuran. Anong gagawin ko? Iiwas ba ako? Or magpapatay mali siya na lang at hahayaan ko na lang ang kanyang ginagawa? Ang sambit ko sa aking sarili.
Abangan ang susunod na kabanata.